upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong, sumasahing papawid dito sa bayan ng Herona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na pangangatwiranan na ang pamamahala ng emosyon sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga bertud ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili at pakikipagkapwa. B.
ang katatagan at kahinahunan ay nakatutulong upang harapin ang matinding pagkamuhi, matinding kalungkutan, takot at galit. Natitiyak kung kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin para sa araw na ito. Siguraduhin maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sabik na ba kayong malaman ang ating paksa ngayong araw? Tara, samahan niyo ako at ating tuklasin ang hiwaga ng ating pagkatao. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga birtud bilang pantulong sa pamamahala ng emosyon. Ngunit bago tayo dumako sa ating pinakapaksa ngayong araw, atin munang balikan ang ating mga natutunan ng nagdaan nating aralin. Ano-ano nga ba ang mga napulot niyong aral? Tama, nalaman natin na nakakaapekto sa ating pagpapasya kapag masyado nating pinaiiral ang ating emosyon. Dahil dito ay may mga bagay tayong nagagawa na madalas ay pinagsisisihan natin sa huli. Halimbawa, napagalitan si Mira ng kanyang ina dahil sa hindi nito pagpapaalam sa kanya sa overnight party nilang magbabarkada. Pakiramdam ni Mira ay napahiya siya sa harap ng mga kaibigan, kaya naman pinagtaasan niya ng boses ang kanyang ina. Napaluha na lang si Aling Minda sa inasal ng kanyang anak. Huli na nang mapagtanto ni Mira na lubha niyang nasaktan ang kanyang ina. Madalas, sinasabi ng mga matatanda, huwag kang gagawa ng anumang pagpapasya o kilos kapag ikaw ay nasa rurok ng iyong emosyon. Ito man ay sobrang galit o sobrang saya. Kaya nga napakahalaga na ating matutunan ang tamang pamamahala ng ating emosyon. At ngayong araw, atin namang tatalakayin kung paano makakatulong ang bertud sa pamamahala ng ating emosyon tungo sa pansarili nating pagunlad bilang mga tao at sa ating pagkikipagkapwa-tao. Upang mas maunawaan ninyo ang papel na ginagampanan ng mga birtud sa wastong pamamahala ng emosyon, nais kong ibahagi ang isang kwento na aking isinulat. Ito ay aking pinamagatang ang tagasunod ng karayo o sa Ingles, the needle threader. Halika, tayo na't makinig at matuto. Sa bayan ng Renier ay nakatira ang isang napakahusay na mananahi. Siya si Averia. Siya ang nananahi ng kasuotan ng mga kilalang hari, reyna, mga prinsipe at prinsesa. Lingid sa kanyang kaalaman, lihim na nag-uusap ang mga kagamitan niya sa pananahi. Ako ang pinakamahalagang gamit ni Averia. Dahil sa akin, nakakagawa siya ng magaganda at matitingkad na mga kasuotan. Pagmamayabang ni Sinulid. Aba, nakakalimutan mo yata na hindi kanya magagamit sa pananahi kung wala ako. Nakapangiwang na sabi ni Karayong. Tumigil kayong dalawa. Hindi magiging sakto ang sukat ng mga kasuotan na gawa ni Averia kung hindi sa akin. Giit ni Medina. Hoy Karayong, kami ni Pangaskas ang nagpapanatili ng iyong talim at tulis. Kung wala kami, hindi ka magagamit ng tama ni Averia. Paalala ni Kusukan. Lahat tayo ay kapakinabang kay Averia. Pero bakit itong si tagasunod ng Karayong ay hindi ko pa nakikitang ginagamit niya? Usisa ni Sinulid sabay lingon niya dito.
Napayuko si tagasunod ng karayom at bahagyang nagtago sa mga pulumpon ng mga tela. Mukhang sa ating lahat, siya lang ang walang gamit at pakinabang. Pangungutya ni Medina. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay itapon na siya sa basurahan ni Averia. Panlalait ni Karayom, sabay tawa ng ubod ng lakas. Ha 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 ha. Ano sa palagay niyo ang nararamdaman ni tagasunod ng Karayom sa narinig niyang usapan ng mga kasama niyang kagamitan sa pananahi? Nagpupuyos na kaya siya sa galit? O baka naman umuusok na ang ilong at tenga niya sa sobrang inis? Ganoong emosyon din ba ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa kalagayan ng ating bida? Tara, at ating balikan ang ating kwento. Upang umiwas sa away at gulo, pinili ni tagasunod ng Karayom na lisanin ang patahian ni Averia at hanapin ang kanyang sariling kapalaran sa labas ng itinuturing niyang tahanan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga parokyano sa patahian ni Averia. Subalit isang araw, habang siya ay nananahi, biglang hindi na ito maipasok ang sinulid sa butas ng karayom. Nanlalabo ang kanyang mga mata at nanginginig ang mga kamay. Dahil dito, umalis ang mga dati niyang parokyano at naging matamlay ang patahian ni Averia. Kaya naman, muling nag-usap ang mga kagamitan sa pananahi. Kapag nagsara ang patahian, wala nang pupuntahan ang mga ito. Sa huli, ay naalala ni Tusukan na tanging si tagasunod ng Karayom lamang ang makakatulong sa kanila upang makapanahi ulit si Averia. Naku, saan naman nila hahanapin ang ating bida? At mapapatawad kaya ni tagasunod ng Karayom ang mga kasamahan na nang maliit at nang mata sa kanyang kakayahan? Hindi nagtagal ay nakita niya ito na ginagamit ng mga matatanda na nag-aayos ng takip ng altar sa simbahan. Nang umalis ang mga matandang babae, ay nilapitan nila si tagasunod ng Karayom. Masaya naman silang sinalubong nito. Kumusta mga kaibigan? Anong ginagawa niyo dito? Masigla niyang bati sa kanila. Napayuko ang ilan sa kanila at hiyang-hiyang sumagot. Kailangan namin ng tulong mo. Lumabo na kasi ang mga mata ni Averia. Dahil doon, hindi na niya ako maipasok sa butas ni Karayom. Kaya hindi na siya makapagtahi. Pag nagpatuloy ito, magsasara na ang patahian. Malungkot na balita ni Sinulit. Naku, kung ganun babalik na ako sa patahian. Diretsang sagot ni tagasunod ng Karayom. Talaga? Sasama ka sa amin? Manghang tanong ni Karayom. Oo naman, kahit dito ko natagpuan na simbahan ang aking halaga. Lagi akong ginagamit ng mga matatanda dito sa pag-aayos ng mga tilon. Medyo malungkot na sagot tagasunod ng Karayom. Patawarin mo sana kami kung minaliit ka namin. Kung inakala namin wala kang silbi at halaga sa patahian. Nagkamali kami, kaibigan. Patawad. Nakayuko na sabi ni Tusukan. Matagal ko na kayong pinatawad, sabi ni tagasunod ng Karayom sabay yakap sa kanyang mga kaibigan. Dali-dali umuwi ang magkakaibigan sa patahian ni Averia. Lubos ang kaligayahan ng mananahi nang makita niyang muli ang pinakamamahal niyang
tagasunod ng karayom. Muli siyang nakapagtahi ng mga magagara at magagandang kasuotan. Dahil dito, ginawa siyang punong sastre ng hari at sa palasyo na siya nanirahan kasama ng mga kagamitan niya sa pananahim. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Ano ang mga birtud na ipinamalas ni tagasunod ng karayom upang mapagtagumpayan niyang malampasan ang galit, inis at paghihiganti sa mga kasamang nang aapi sa kanya? Tama, ito ay ang mga birtud ng kahinahunan at katatagan. Ang dalawang birtud na ito ang makatutulong sa pamamahala ng sariling emosyon upang mapaunlad ang sarili at pakikipagkapwa-tao. Alam ba ninyo kung ano ang mga birtud na ito? Ano nga ba ang kahinahunan? Ano ang katatagan ng loob? Unahin muna nating talakayin ang kahinahunan. Ang kahinahunan sa Ingles ay tinatawag na prudence o maingat na pagpapasya. Kaakibat ng pagiging mahinahon ang pagtitimpi o pagpipigil na gawin ng isang bagay na hindi dapat upang maiwasang makasakit ng ibang tao. Ang taong nagtataglay ng ganitong birtud ay may disiplina sa sarili at hindi pa bigla-bigla ang pagpapasya. Naglalaan din siya ng oras upang makapag-relax at magnilay. Ang taong mahinahon ay hindi agad naghuhusga, bagkus marunong siyang makinig sa sasabihin ng iba. At dahil dito, mas nakikilala at mas nauunawaan niya ang damdamin ng ibang tao. Ipinakita ni tagasunod ng karayom ang kanyang pagiging mahinahon nang piliin niyang manahimik at lumayo upang umiwas sa away o gulo. Tandaan na ang pagiging mahinahon ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa iyong sariling dangal. Hindi masamang magalit, subalit kailangang tiyakin na ang iyong galit ay hindi magdudulot ng sakit o pighati sa iyong kapwa. Halimbawa, kung mayroong isang bagay na ginawa ang iyong kaibigan na hindi mo naibigan, maaring mo siyang kausapin ng pribado at ipaunawa sa kanya ang iyong nararamdaman kaysa sugurin siya, ipahiya sa publiko at hamunin ng away dahil sa kanyang ginawa. Ang ikalawang birtud ay ang katatagan o fortitude. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa tao na malampasan ang kahirapan, labanan ang mga tukso at pagtugumpayan ang mga balakid tungo sa higit na maayos na pamumuhay. Taglay ng taong matatag ang positibong pananaw sa buhay. Ito ay sa kabila ng maraming problema sa buhay, nakukuha pa rin niyang magpasalamat sa lahat ng biyayang kanyang natanggap at naniniwalang balang araw ay matagumpay niyang maisa sa katuparan ang kanyang minimithi. Nag-uumapaw din ng pag-asa at dedikasyon sa kanyang puso. Higit sa lahat, malaki ang pananampalataya niya sa Diyos. Ipinakita ni tagasunod ng karayom ang kanyang katatagan nang talikuran niya ang tukso na maghiganti sa kanyang mga kasama at piliing tulungan ang mga ito. Sa palagay niyo ba ay taglay niyo ang dalawang bertud na ito? Kung hindi pa, ay huwag kayong malungkot sapagkat sa inyong pagsisikap at pagnanais na maging mabuting tao, alam kong balang araw ay maisa sa buhay niyo rin ang pagiging matatag at mahinahon. Ayan mga anak, naunawaan niyo ba ang ating pagtalakay sa dalawang bertud? Sige nga, i-type niyo sa comment box kung ano ang dalawang bertud na maaring isabuhay para mapamahalaan ng wasto ang ating emosyon nang sa ganon ay mapaunlad ang sarili at pakikipagkapwa-tao. Mahusay!
Tama ang inyong sagot. Ang dalawang birtud na makatutulong upang mapamahalaan ng wasto ang ating emosyon ay ang kahinahunan at katatagahan ng loob. Bago tayo magwakas, nais kong pagnilayan nyo ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagkamit ng isang bertud ay hindi madali. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng masidhing pagkagusto at commitment. May mga pagkakataong mabibigo na isabuhay ang mga bertud marahil dahil sa iba't ibang dahilan at sirkumstansya. Subalit mahalagang huwag susuko sa pagtupad nito at sikaping gawin itong habit o gawi. Ikalawa, mahalaga ang ugnayan at komunikasyon sa pamamahala ng emosyon. Ang mga emosyon na tulad ng inggit, galit at selos ay maaring maging sanhi ng isang krimen. May mga taong sadyang nag-uumapaw na ang kanilang emosyon sapagkat hindi nila alam kung paano ito ilalabas. Mahalaga sa yugtong ito ang komunikasyon. Napakahalaga na bigyan ng pagkakataon ang sarili na makahanap ng isang taong mapagkakatiwalaan upang mapagbahaginan ng iyong nararamdaman. Ikatlo, ugaliing magnilay bago bitawan ang isang salita o bago isagawa ang isang kilos. Laging tanungin ang sarili kung ano ang maaring epekto ng iyong gagawin. Mahalaga na makapagbalangkas ka ng mga pangangaraan upang makayanan at mapagtagumpayan ang pamamahala sa emosyon. Matutong umiwas sa mga sitwasyon na alam mong magpapahamak lamang sa iyo. Isang talakayan na naman ang malapit nang magtapos ngayong araw. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Ito ay mga hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Magkakaroon lamang tayo ng 5 katanungan. Makinig mabuti sa bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, sobrang naghihirapan sa kanyang pag-aaral si Moises. Bukod sa siya ay isang working student, hirap din siya sa pinansyal na aspeto sapagkat kailangan din niyang tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Anong bertud ang dapat isabuhay ni Moises? A. Kahinahunan. B. Pagtitimpi. C. Katatagan ng loob. D. Paggalang. Ang tamang sagot ay titik C. Ikalawang tanong. Narinig ni Isabel na pinag-uusapan siya ng kanyang mga kaklase. Usap-usapan sa paaralan na nagmula daw siya sa angkan ng mga sugarol at magnanakaw. Ang masakit dito, ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Tina ang nagkakalat ng maling balita sa paaralan. Naisip niyang sugurin at awayin ito dahil sa ginawa niyang gulo. Anong birtud ang dapat isabuhay ni Isabel? A. Katatagan ng loob. B. Kahinahunan. C. Pagmamahal. D. Kasipagan. Ang tamang
tamang sagot para sa tanong na ito ay titik B. Ikatlong tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng isang taong mahinahon? A. May disiplina sa sarili. B. Masigasig. C. Mapagtimpi. D. Nagninilay. Ang tamang sagot ay titik B. Susunod, ang ika-4. Inaasar ka ng iyong katabi. Kinikiliti ka niya habang nagtuturo ang inyong guro. Naiinis ka na at gusto mo na itong patulan. Ano ang mainam na gawin sa sitwasyon na ito? A. Gumanti rin ng kiliti sa iyong katabi. B. Hirapan ito at paluin ng kamay. C. Bigyan ito ng pagkain para manahimik. D. Huwag pansinin at lumipat na lang ng ibang upuan. Ang tamang sagot ay titik D. Dumako na tayo sa panghuling tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi mainam na paraan ng pagpapakawala o pagpapakita ng emosyon? A. Sa sobrang katuwaan, binatukan ni Noni ang kaibigan. B. Tinawagan ni Mayet ang kanyang ate upang ibahagi ang kalungkutan sa pagkakuha ng mababang grado sa physics. C. Naglaro ng volleyball si Carol para mabawasan ang stress sa pag-aaral. D. Nang humupa na ang galit ni Aling Meli, saka pa lang siya kinausap ni Boy at nagpaliwanag sa nagawang pagkakamali. Ang tamang sagot ay titik A. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan ngayong araw ay inyong maisabuhay. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Dayan Di Kapulong na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy
na naging biktima ng bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Asenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. Tulong tayo, Kapinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radyo Pilipino o 1FM Facebook page. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Afternoon, young meteorologist. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. Live also via Converge Cable TV, Channel 100. It is wonderful to be with you today. I am excited to share with you a new lesson filled with fun and engaging activity that will further enhance your scientific skills.
broadcasting live here in Mayantok, Tarlac via remote live broadcast. This is Teacher Robin B. Hulipas, and I am your science buddy for today. Hello, how are you, grade 8 students? I know it's hard to focus right now, but trust me when I tell you, you won't want to miss what I have prepared for you. So without further ado, grab your self-learning modules, your printed compendium of notes, your learning activity sheets, your pen and paper, and let's get this session started. Before we start, let us have first a short review of our previous lesson discussed by Madam Princess Diane Ronquillo last week. I have prepared 4 questions for you. Are you ready? Okay, let's begin. For question number 1, whenever there is a strong wind and heavy rainfall, we expect it as a typhoon or there is a typhoon coming. But what is really a typhoon? Correct. Typhoon is a giant rotating storm that brings wind, rain, and destruction. It is generally known as tropical cyclone. Moreover, typhoon is the term used in the countries located in the western North Pacific Ocean like our country, the Philippines. For question number 2, where do typhoons form? Again, where do typhoons form? You are right. Typhoons or tropical cyclones can only form over oceans of the world. Very good, grade 8. For question number 3, what makes the Philippines prone to typhoons? Again, what makes the Philippines prone to typhoons? Very good. Philippines is located just above the equator. It lies along the West Pacific Basin, which is the world's busiest typhoon belt. For our last question, question number 4. How do landforms and bodies of water affect the impact of typhoon in the Philippine area of responsibility? Again, how do landforms and bodies of water affect the impact of typhoon in the Philippine area of responsibility? Amazing! Landforms and bodies of water around the Philippines affect the strength or weakness of typhoon. Landforms lessen the strength of the typhoon whenever the winds strike land area, while warm water from oceans provides strength and higher rainfall. If you were able to answer the questions correctly, I want you to tap your shoulder twice, then say, "Good job, self." Congratulations! Do not forget these lessons, for we will be needing them as we go through more adventures in this class. And I believe you are all excited for today's lesson. Prepare yourselves as we take a leap in the new journey of learning. At the end of this lesson, you are expected to, first, identify the points on the coordinate system using the map. Second, plot the Philippine area of responsibility using the latitude and longitude coordinate lines. And lastly, explain what is meant when typhoon has entered the PAR, which are all under the most essential learning competency that aims to help you trace the path of typhoons that enter the Philippine area of responsibility using a map and tracking data. If you hear the names of Ernie Baron, Mang Tani, and Kuya Kim Atienza, what comes in your mind? You are right.
They are all radio and television weather presenters. They often use the term PAR or Philippine Area of Responsibility in their weather report. Now, to activate your prior knowledge of our lesson for today, I want you to open your science compendium of notes and let's answer the reflective questions on page 25. Are you ready? Okay, let us begin. For question number 1, what is PAR? Again, what is PAR? If your answer is Philippine Area of Responsibility, you are right. PAR is one of the 3 domains used by meteorologists in Pag-asa. It is just an imaginary line enclosing our country, the Philippines. For question number 2, why is there a need to track typhoon using PAR? Again, why is there a need to track typhoon using PAR? Correct. It helps forecasters and meteorologists to monitor easily weather disturbances. Furthermore, PAR serves as a boundary in monitoring the formation, movement, and track of tropical cyclones. Now, if your answers are similar with those cited possible answers, very good, grade 8 learners. Again, tap your shoulder twice, then say, "Good job, self." Now, let us do the first activity entitled, Bring Back Memories, Bring Back. In this activity, you should be able to locate places using latitude and longitude coordinates. Here are the instructions. Identify the points on the coordinate system using the map. Then write your answers on the table provided for you. The point letter A is already identified for you. Continue to answer letter B, letter C, letter D, and letter E. I will give you 30 seconds to answer this activity. Your 30 seconds starts now. You can do it, grade 8. Last 10 seconds. Time is up. How did you find the activity? The activity reminded you that there are 2 lines of geographical coordinates, the latitudes and the longitudes. Latitudes are imaginary lines running from west to east or from left to right, while longitudes are imaginary lines running from north to south or from top to bottom on maps or globes. By giving a precise latitude and longitude, we can pinpoint the location of anything on the surface of the Earth. Now, you are ready to trace the PAR. An amazing performance, grade 8 learners. A weather forecast predicts what the temperature and atmospheric conditions will be in a country or in a specific place like Region 3 in Central Luzon or here in Tarlac. When we get information ahead of time, we can prepare for it. Being prepared helps us stay safe. Pag-asa starts monitoring tropical cyclones that enters the Philippine Area of Responsibility. The international names change when the tropical cyclones enter the PAR. The State Weather Bureau assign
its Philippine typhoon's name in alphabetical order to determine the typhoons that have entered the PAR. In our next activity, using the Philippine map on page 24, the numbers running left side are latitude values, and the numbers along the bottom are longitude numbers. See if you can determine the Philippine area of responsibility using the latitude and longitude coordinate lines. In this activity, you are expected to read maps given the latitude and longitude of a tropical cyclone. Tell if it has entered the Philippine area of responsibility and explain what is meant when a typhoon has entered the PAR. Are you ready, my dear grade 8 learners? Okay, great. In this activity, you will be needing the following materials: map of the Philippines and vicinity, pencil or coloring pen. Do you have the materials already? Okay, I think you are all ready. Let me read the instructions. First step, locate the given latitude and longitude on the map. Let me read the first point to be plotted. First point, we will plot point A by writing a dot where 5 degrees north and 115 degrees east meets or intersects. Can you follow grade 8 learners? Okay, great. There you have it, point A. Now, let us plot point B and write a dot where 15 degrees north and 115 degrees east intersects. Again, for point B, we have 15 degrees north and 115 degrees east. Well done, my dear learners. Next point, let's try to locate 21 degrees north and 120 degrees east for point C. Again, 21 degrees north and 120 degrees east for point C. Place a dot now. Compare your answers now on the screen. Got it? Great. Now, let's do it together for point D. Look for 25 degrees north and 120 degrees east, respectively. Again, look for 25 degrees north and 120 degrees east. You can do it. Were you able to locate it? Okay, there you have it. Very good, grade 8 learners. This time, let us plot point E given the latitude value of 25 degrees north. Have you seen it? Good. Then for the longitude, look for 135 degrees east. Write a dot where they meet. Got it? Awesome. Finally, for the last point, it is point F, 5 degrees east and 135 degrees north. Put a dot now, my dear grade 8 learners. Again, for point F, we have 5 degrees east and 135 degrees north. Or should I say 5 degrees north and 135 degrees east. Great job, my dear grade 8 learners. For the second task, you need to connect the plotted points by drawing a line from point A to point B, from point B to C, from point C to D, from point D to E, point E to F, and lastly, point F to A. And there you have it. The region within is the Philippine Area of Responsibility. It is the job of PAG-ASA to monitor all tropical cyclones that enter this area.
Good job, my dear grade 8 learners. Remember that these lines are only imaginary but very important, especially for meteorologists. You are now ready to answer the follow-up questions in your compendium of notes on page 24. Again, please open your compendium of notes on page 24. Write your answer on your science activity notebook. For question number 1, if a typhoon is located at 15 degrees north and 138 degrees east, is it within the Philippine area of responsibility? Again, if a typhoon is located at 15 degrees north and 138 degrees east, is it within the Philippine area of responsibility or PAR? There you have it. If your answer is no, you are correct. It is outside the PAR. Now, let us move on to question number 2. How about if typhoon is at 14 degrees north and 117 degrees east? Is it within the PAR? Again, how about if typhoon is at 14 degrees north and 117 degrees east? Is it within the PAR? Amazing! If your answer is yes, you are right. It is inside the PAR. For the third question, what does Philippine Area of Responsibility mean? Again, what does Philippine Area of Responsibility mean? Very good. PAR is an area in the Northwestern Pacific where PAGASA, the Philippine National Meteorological Agency that monitors weather occurrences that develop or enter in PAR. For question number 4, what does it mean when a typhoon enters the Philippine Area of Responsibility? Again, what does it mean when a typhoon enters the Philippine Area of Responsibility? Correct. When typhoon enters the PAR, means it has already the capacity to landfall on a certain area inside the PAR. When a typhoon is outside the PAR, it has an international name. When it enters the PAR, our weather agency PAGASA names the typhoon based on the local name as a sign that the weather system enters the country. Did you get all the correct answers, grade 8 learners? Very good. You are now a young meteorologist. So now, you know how to plot the PAR and determine if the coordinates are within or outside the PAR. If not, review your answers and do your best to get a perfect score or nearing a perfect one, so you would have a better understanding of the activity. Are you ready to start tracking a typhoon? But wait, I know you are all excited, but that will be our next lesson on Wednesday. That ends my discussion for today, my grade 8 learners. I hope you listened very well to our discussion. Keep it up. Now, let's wrap up today's lesson. Cyclones are tracked in terms of latitude and longitude coordinates. Latitude is a horizontal line running east to west on maps. It is used to plot or find locations. Locations are described in terms of degrees latitude and by degrees longitude. Longitude is a vertical line running north and south on maps. It is also used to plot or find locations. By giving a precise latitude and longitude, we can pinpoint the location of the typhoon. You also learn the exact dimensions of the PAR
at the western North Pacific bounded by imaginary lines connecting the coordinates. Here are 5 degrees north and 115 degrees east, 15 degrees north and 115 degrees east, 21 degrees north and 120 degrees east, 25 degrees north and 120 degrees east, 25 degrees north and 135 degrees east, and last we have 5 degrees north and 135 degrees east. It's time for the assessment. Let us see if you gain knowledge from our discussion. Comment down your answers on the comment section. I will read 4 questions and I want you to listen and understand carefully the questions. Choose the letter of the correct answer. Are you ready, grade 8 learners? Okay, that's great. Let's start with question number 1. What sector of the Philippine government observes typhoons via radio satellite? Again, what sector of the Philippine government observed typhoons via radio satellite? A. DOST, B. DNR, C. Pag-asa, or letter D. PHIVOX. You have 5 seconds to answer. The answer is letter C, Pag-asa. Very good, grade 8. For question number 2, from what bodies of water do typhoons originate? A. Oceans, B. Lakes, C. Rivers, or letter D. Streams. Again, from what bodies of water do typhoons originate? A. Oceans, B. Lakes, C. Rivers, or letter D. Streams. You have 5 seconds to answer. You got it right. Letter A is the answer. Question number 2. For question number 3, which points are not within the Philippine Area of Responsibility or PAR? A. 8 degrees north and 130 degrees east. B. 8 degrees north and 135 degrees east. C. 11 degrees north and 130 degrees east. And letter D. 11 degrees north and 136 degrees east. You have 5 seconds to answer. Correct. The answer is letter D. For the last item, what is the meaning of PAR? A. Philippines are rich. B. Philippines are ready. C. Philippine Area of Response. Or letter D. Philippine Area of Responsibility. You have 5 seconds to answer. The answer is letter D. That's great, my dear grade 8 learners. I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before we end, kindly write your assignment for our next lesson on Wednesday. I want you to prepare and search for the tracking data of Typhoon Yolanda and Typhoon Odette. And for the reflection part of our lesson, I want you to reflect with these reflective questions and write your answers in your science activity notebook. Number 1, how do we plot the PAR in the Philippine map? Next one, what is the significance of tracking a typhoon, especially when it enters the PAR? Time flies really fast. You have come this far. I know you have learned a lot in plotting the coordinates of the PAR. Next lesson, we will be dealing on how to track the location of tropical cyclone or typhoon as it moves from day to day, and determine the path of tropical cyclone given the latitude and longitude position. It really takes time and patience to learn all these things. Remember, grade 8, no pain, no gain. Keep learning. I hope you learned a lot today. Don't forget to tune in again on Wednesday as I will continue to guide you in learning and exploring the magnificence of Science 8 here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Aral TarlakHenyo.
I am Sir Robin B. Hulipas, your teacher broadcaster for today, saying, if you want to see the sunshine, you have to weather the storm. Until next time, stay safe and God bless everyone. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Tulong Ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Ka Pinoy. Tulong Ka Pinoy. Tulong tayo, Kapinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC 828 AM Radio Filipino Tarlac, streamed via Facebook Live and YouTube channel. We are also live on Channel 100 of the Converged Cable TV. I am Cleopatra Andres Yasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8, broadcasting live from Kamiling, Tarlac. Happy New Year! May you have a fruitful and wonderful year 2022. Before we proceed,
to our lesson this afternoon. Be ready with your materials and be on your most convenient place, free from noise and distraction. Please listen attentively. The focus of today's lesson is to develop your reasoning skills to prepare you in the study of geometry. In this lesson, you will be made familiar with how most geometric statements are presented. You can also relate this topic in your English lesson, the subject and predicate. After the session, you are expected to determine the converse, inverse, and contrapositive of an if-then statement. Your thorough understanding of this lesson is important for you to able to communicate mathematical thinking with coherence and clarity in formulating and analyzing arguments. So let us take time to go back and have a quick review of the previous lesson. So to start with, what is a conditional statement? Conditional statement or the if-then statement is a form of deductive reasoning which is formed by joining two statements. Thus, it is also composed of two parts, a hypothesis and conclusion. To restate a common sentence in the if-then form, consider the subject of the sentence as the hypothesis and the predicate of the sentence as the conclusion. So the hypothesis represented by letter P is the part after word if, then whereas, the conclusion represented by letter Q is the part of the after if then. So in symbols, this is written as P arrow pointing Q or P then Q. So which is read as P implies Q. So for example, an animal has a fur-covered body. Then it is a mammal. The hypothesis is an animal has a fur-covered body, and the conclusion is it is a mammal. So another example, if a number is an integer, then it is a whole number. So the hypothesis is a number is an integer, and the conclusion is it is a whole number. Now, for every conditional statement or for every if-then statement, it has also three related statements. And these are the converses, inverses, and contrapositives. So it means that conditional statements can be rewritten or constructed into converse, inverse, and contrapositive. So a conditional statement can be changed by interchanging or negating its hypothesis and conclusion. Thus, the resulting statement have the same truth value as the original statement. So let us find out. Consider the statement below. So the conditional statement is, if an animal is a frog, then it is an amphibian. So the P or the hypothesis is an animal is a frog. And the conclusion is it is an amphibian. Let's interchange the hypothesis and conclusion to get the converse of the statement. But what is a converse statement? So the converse of a given conditional statement is the result of interchanging the hypothesis and conclusion of the given conditional statement. So rewriting the conditional to converse statement, we have the conditional is, if an animal is a frog, then it is an amphibian. Where the hypothesis, an animal is a frog and it is an amphibian as its conclusion. So interchanging hypothesis and conclusion, we have the converse statement, if an animal is an amphibian, then it is a frog. Let's have another example of writing the converse. The conditional is, if two angles add up to 180 degrees, then they are supplementary. So rewriting the converse is, if two angles are supplementary, then they add up to 180 degrees. Example number 2, if a polygon has 6 sides,
then it is a hexagon. Rewriting the converse, if a polygon is a hexagon, then it has 6 sides. Now, negate the hypothesis and conclusion of the original conditional statement. The hypothesis of the original statement is an animal is a frog, and its negation is an animal is not a frog. On the other hand, its conclusion is it is an amphibian. And its negation Q is not an amphibian. So remember, dear students, the inverse of a statement is the result of negating the hypothesis and conclusion of a conditional statement, whereas contrapositive is a statement that comes from both negating and interchanging the hypothesis and conclusion of a conditional statement. Did you get it, class? Okay, good job. Let's have the illustration for better understanding of the 3 types of conditional statement. So given the conditional statement, if an animal is a frog, then it is an amphibian. So the hypothesis P is an animal is a frog, and the conclusion is it is an amphibian. For its converse, if an animal is an amphibian, then it is a frog. Next, rewriting its inverse, if an animal is not a frog, then it is not an amphibian. Both hypothesis and conclusion of the conditional statement is in negative form. And its contrapositive, if an animal is not an amphibian, then it is not a frog. You can observe that both statement is negated and interchanged. Notice that when we write the inverse and contrapositive in symbols, so the negation symbol, that is the negative of the hypothesis and the conclusion. Now, let's consider the truth value of the statement. So please do observe. Students, are you still with me? I just hope so. If you think you need some clarifications, you may write down your questions in the comment box, or you may ask your subject teachers. So we will attend to your questions later or right after the session. So moving on to find its truth value of the previous conditional. If an animal is a frog, then it is an amphibian. So the hypothesis P is an animal is a frog, and the conclusion is it is an amphibian. So this statement is true to both hypothesis and conclusion are true. For its converse statement, if an animal is an amphibian, then it is a frog. This statement is false because not all animals are amphibians. Remember that we have 5 more different classes of animals, now aside from amphibians. And we have the mammals, birds, reptiles, fishes, and invertebrates. Now, taking the truth value of its inverse, if an animal is not a frog, then it is not an amphibian. So this statement is false. Why? Because there are other examples of animals which are amphibians, like the newts, the salamanders, and the toads. And for its contrapositive, if an animal is not an amphibian, then it is not a frog. So this statement is true. Therefore, conditional and contrapositive statements have the same truth value. So both are true statements, whereas converse and inverse have the same truth value. So both statements are false, and statements that have the same truth value are logically equivalent. Two statements are logically equivalent if they have the same
truth values. So for every possible interpretation, it can either be both are true and both are false. Okay, let us recap the above discussion. So it is said that if a statement is true, its contrapositive is also logically true. Moreover, if converse is true, its converse is also logically true. To easily rewrite the statement in its converse and inverse, and also the contrapositive forms, use the following reference. So consider the statement, if P, then Q. So remember, P is the hypothesis and Q for the conclusion. So for the converse, if Q, then P. So interchange hypothesis and conclusion of the conditional. For its inverse, if not P, then not Q. So both hypothesis and conclusions are negated. And the contrapositive, if not Q, then not P. So observe that this is the combination of converse and inverse statement. So interchanging and negating the hypothesis and conclusion at the same time. Okay, so let's apply the conditions using mathematical statements for a clearer discussion of this lesson. Okay, for the conditional statement, if two angles are congruent, then they have the same measure. Writing its converse, if two angles have the same measure, then they are congruent. For the inverse, if two angles are not congruent, then they do not have the same measure. And for the contrapositive, if two angles do not have the same measure, then they are not congruent. So in the given example, since the hypothesis and conclusion are equivalent, all four statements are true. But this will not always be the case. So let us take another example. If a quadrilateral is a rectangle, then it has two pairs of parallel sides. That is for the conditional statement. For its converse, if quadrilateral has two pairs of parallel sides, then it is rectangle. So this statement is false. Why? It is because there are other quadrilaterals now that has two pairs of parallel sides, like the square and the rhombus. Writing its converse, if a quadrilateral is not a rectangle, then it does not have two pairs of parallel sides. So same statement is false. And for the contrapositive, if quadrilateral does not have two pairs of parallel sides, then it is not a rectangle. So the statement is true since rectangle has two pairs of parallel sides. Do you have any questions, guys, on how to write converse statement, inverse, and contrapositive statements? Well, if there is, you may type it in the comment box. So let's have more exercises. So take note, to write the converse of a conditional statement, simply interchange the hypothesis and the conclusion. That is the then part and the if part. Okay, exercises number 1. Write the converse of the following conditional statements. Now, I will give you 30 seconds to comment your answer. Okay, so the given conditionals, A, if the measure of angle A is 90 degrees, then angle A is a right angle. Another, the intersection of two distinct planes is a line. So your time starts now. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up.
For the conditional statement, if you answered, if angle A is a right angle, then the measure of angle A is 90 degrees. Okay, very good. You are correct. And for letter B, observe that it is not written as conditional statement. So you need to write first the conditional or the if-then statements. So rewriting, we have, if the two distinct planes intersect, then their intersection is a line. So the converse statement is, if the intersection of two figures is a line, then the figures are two distinct planes. Did you get it right, class? Very good. So remember that sometimes you will encounter conditional statements that are not written in the if-then form, such as like in example B. So sometimes you must add information when you write the if-then form. Also note that the converse of a conditional statement is not always a true statement. So this is illustrated on our next example. So exercise number 2, write the converse of the following statements. If the measure of angle B is 50, then angle B is an acute angle. Letter B, 2 is a prime number. Then your 30 seconds starts now. Time is up for our solution. By interchanging the hypothesis and conclusion, the converse of its measure of angle B is 50. So the angle B is an acute angle is, if angle B is an acute angle, then the measure of angle B is 50. Tap your shoulders if you got the correct answer. Again, for letter B, rewrite its conditional. So the if-then statement is, if a number is 2, then it is a prime number. And its converse, if a number is prime, then the number is 2. Did you get it, dear students? Obviously, in these examples, the conditional statements is true, but its converse is not necessarily true. For the converse statement in example A, it is false because acute angles measures from 0 and less than 90 degrees. And for example B, statement is false because number 2 is not the only prime number or prime numbers. Now next is rewriting the inverse of a conditional statement, and to rewrite it, simply negate both the hypothesis and conclusion. So exercises number 3, write the inverse of the following conditional statements. If the measure of angle A is less than 90 degrees, then angle A is an acute angle. Another, if two distinct lines intersect, then they intersect at one point. Okay, for our solution, if the measure of angle A is not 90 degrees, then angle A is not an acute angle. And for B, if two distinct lines do not intersect, then they do not intersect at one point. And if two distinct lines do not intersect, then they do not intersect at one point. Okay, take note that the converse statement, if the measure of an angle is less than 90, then angle A is an acute angle is, if an acute angle or if an angle is an acute angle, then its measure is less than 90 degrees. It is also true. Now this statement is also true.
So generally, if the converse of a conditional statement is true, its inverse is also true. Next is the contrapositive. Now, to form contrapositive of a conditional statement, first, get its inverse. Then interchange its hypothesis and conclusion. Now, in symbol, if not P, then Q, or if not the hypothesis, then Q. Then interchange, if not Q, then P. So let's have its example. Exercise number 4. Write the converse of the following conditional statements. Now, if the measure of angle A plus the measure of angle B is 90 degrees, then angle A and angle B is complementary. And its solution is to write first its inverse. Now, in writing or constructing the inverse, simply negate the hypothesis and the conclusion. So, its inverse, if the measure of angle A plus the measure of angle B is not 90 degrees, then angle A and angle B are not complementary. Then, write its contrapositive by interchanging the hypothesis and conclusion. So, the contrapositive, if angle A and angle B are not complementary, then the measure of angle A and angle B is not 90 degrees. I just hope you understand the steps in writing conditional statements to converse, inverse, and contrapositives. So just remember the definition and symbols as shown in this slide, slide 28. Now, consider the following conditional statement and its converse. So conditional statement, if a polygon is convex, then the line containing the sides of the polygon do not contain points in the interior. So taking its converse, if the lines containing the sides of the polygon do not contain points in the interior, then the polygon is convex. And if conditional and its converse are true, then they can be joined together into a single statement called biconditional statement. And this is done using the word if and only if. So this phrase is abbreviated as IFF. Next slide, please. So the conditional statement and its converse above can be written as biconditional statement. A polygon is a convex if and only if lines containing the sides of the polygon do not contain points in the interior. Notice that the conditional and the converse have the same truth value. So what is the truth value of its biconditional statement? So the resulting biconditional statement is also true. Otherwise, the biconditional is false. Okay, tune in again on Wednesday for another episode that will help you understand more about this topic. So, math FYI. So, before I end, let me share this. Okay? So, the notation QED is often placed at the end of mathematical proof to indicate that the last step in the proof has been reached. QED is an abbreviation for the Latin phrase quod erat demonstratum. So the English translation is that which was demonstrated. So the Greek for QED was used by the Greek mathematicians Euclid and Archimedes. It's time to end the session. Tune in again on Wednesday for another grade 8 lesson here in Aral TarlakHenyo.
every Monday and Wednesday at 2 to 2:25 in the afternoon. So this is Cleopatra Andres Yasay, your teacher broadcaster for today. Be alert, always follow health protocol against the COVID-19 virus. Be safe and God bless us all. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Tarlac, magandang araw mga kapantas. Live mula po dito sa Padapadas ng Ignacio Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na inyong mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster Binibining Virgilin Joy M. Gaston ng Padapada National High School. Samahan ninyo ako
sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino Baitang 8. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayong hapon na may nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Muli tayong magsasama-sama sa ating aralin ngayong hapon at kahit na maraming pagsubok ay hindi tayo susuko sapagkat kahit na may pandemya sa panahong ito, sabik tayo sa pagtuklas ng karunungan sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya, sumama sa ating gagawing talakayan ngayong hapon, ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari niyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cellphone number na 0968-464-5538. Ulitin po, 0968-464-5538 at aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin at kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Mga kapantas, siguraduhin lamang na nasa komportableng pwesto kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Sa mga nakikinig ng radyo sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, ilagay sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maliwanag ang inyong naririnig. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong hapon, nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral. Una, siguraduhin nasa maayos at komportableng pwesto. Ikalawa, maging alerto at interesado sa pakikinig. Ikatlo, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Natatandaan pa ba ninyo ang natalakay na paksa ni Binibining Maureen? Magaling! Ito ang pagbibigay kahulugan sa mga simbolo at pahiwatig na ginamit sa maikling kwentong saranggola na isinulat ni Efren Abue. Ang paggamit ng simbolo o imahe ay isa sa nagpapaganda, sakdang binabasa at nagpapalawak sa imahinasyon at pag-iisip ng mambabasa. Ang paggamit naman ng pahiwatig ay isang estilo ng manunulat upang sabihin ang mensahe ng hindi hayagan. Batid kong ang bawat isa ay lubos na naunawaan ang inyong nakalipas na aralin. Kaya naman mga kapantas, halina't makinig at matuto ng bagong aralin. Dumako na tayo sa ating paksa ngayong hapon mula ito sa Most Essential Learning Competencies na naiuugnay ang mga kaisipan sa akda sa mga kaganapan sa sarili, lipunan at daigdig. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating comment box at sa mga nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at nakikinig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ihanda ang inyong kwaderno at panulat at ating sagutan. Narito ang panuto. Tukuyin ang mga salitang nais ipahiwatig sa bawat pahayag. Buuin ang mga jumbled letters para makuha ang sagot. Uulitin ko ang panuto. Tukuyin ang mga salitang nais ipahiwatig sa bawat pahayag. Buuin ang mga jumbled letters para makuha ang sagot. Una, ito ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na pangyayari. Kung ang inyong sagot ay maikling kwento, magaling! Ikalawa, isang pamamaraan sa pagpapaganda sa isang akda at gumagamit ng mga bagay na may nakatagong kahulugan na kinakailangan ng mapanuring pag-iisip. Kung ang inyong sagot ay simbolismo,
Mahusay! Ipagpatuloy natin. Ikatlo, ito ang bagay na inihalin tulad ni Efren Abueg sa buhay. Kung ang inyong sagot ay saranggola, tama! Mga kapantas, ako'y nagagalak sa inyong pakikibahagi sa ating live. Ikaapat, ito ay isang estilong ginagamit ng makata upang sabihin ang kanyang gustong sabihin sa paraang hindi lantad o hayagan. Ang sagot ay pahiwatig. Magaling! Ikalima, ito ay mga salita na binabanggit sa isang akdang pampanitikan na nag-iiwan ng iba't ibang pagpapakahulugan sa mambabasa. Kung ang inyong sagot ay simbolo, tama! Ikinagagalak ko ang inyong aktibong pakikilahok sa panimula ng ating aralin. Napakahusay ninyong lahat! Ang saranggola ay isang maikling kwentong isinulat ni Efren Abueg na ginamitan ng mga simbolo at pahiwatig upang maipabatid ng manunulat sa mambabasa ang layunin ng kanyang pagsulat sa akda. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, mga kapantas, halina't huling balikan ang maikling kwento, ang saranggola. Basahin at pakinggan ang kwento. Nagsimula ito sa nagkukwentong ama na may mga anak na sina Rading, Pakito at Nelson. May isang batang lalaki, 8 taong gulang, na humiling sa kanyang ama na bilhan siya ng buryon. Ngunit, bumili lamang ng kawayan at papel ang ama at gumawa na lamang ito ng saranggola. Tinuruan ng ama ang kanyang anak ng mataas na pagpapalipad at pagpapatagal ng saranggola. Ang ilang buryon ay lumipad ng pagkataas-taas at nalabutan ng tali. Bumagsak, nabali at nawasak. Ipinagmalaki ng ama sa kanyang anak ang saranggola at sinabi nitong ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat, at tiyaga. Ang malaki ay madalingang tumaas, pero kapag nasa itaas na, mahirap padagalin doon at kung bumagsak, laging nawawasak. Lumipas ang panahon at nakalimutan na ng bata ang tungkol sa saranggola. Nang maging 14 anyos, ay nahilig sa damit, sapatos, malaking baon, at pagsama sa kaibigan. Isang araw ay pinaalalahanan nito ang kanyang anak na 2 sapatos lamang ang kanyang gagamitin sa pasukan. Magtitipid sa damit at huwag gasta ng gasta sapagkat hindi madaling kitain ang salapi. Nangatwiran ng anak sa ama na siya ang tanging anak ng may-ari ng istasyon ng gasolina at machine shop sa bayan, pero parang kaawa-awa. Sinabi ng ama na hindi dapat sobra sa mga pangangailangan ng isang kabataan. Hindi maunawaan ng anak ang paliwanag ng kanyang ama at nagkaroon siya ng hinanakit dito. Tinipid siya sa lahat ng bagay. Hinigpitan sa pagsama sa barkada at pinatutulong sa negosyo sa araw ng walang klase. Puno ng hinanakit ang binata sa pagsusumbong sa kanyang ina. Nang 18 na siya, napagkaisahan ng kanyang barkada na commerce ang kursong kukunin nila, ngunit tutol dito ang ama, kaya naman wala itong nagawa. Napag-isa siya sa pag-aaral sa lungsod, at ngayong binata na siya, hindi na hinanakit, kundi paghihimagsik sa ama ang kanyang nadarama. Minsan ay dumalaw ang kanyang ina sa dormitoryo at pinayapan nito ang kalooban ng anak. At ipinaalalang mas makabubuting matutong magtiis at
pagkatapos ng pag-aaral at magtagumpay sa hanap buhay, magiging magaan ang lahat. Hindi maintindihan ng binata ang sinabi ng kanyang ina. Subalit, naisip niyang makapagtitiis pa siya. Nagtapos ng inhenyero ang anak. Binigyan siya ng ama ng 50,000 piso matapos nitong makuha ang lisensya upang makapagsimulan sa sariling negosyo. Namangha ito sa pag-akalang siya na ang mag-aasikaso sa kanilang negosyo. Subalit, ipinaliwanag ng ama na bata pa siya at kaya pa nitong magtrabaho. Nagtayo ng sariling negosyo ang anak sa dulo ng kanilang bayan, malapit sa negosyo ng kanilang pamilya. Natigilan ng kanyang ama. Saka napapailing. Nag-iwan pa ito ng salita bago lumisan. Kung sa bagay, mabuting magturo ang karanasan. Isang taong nagtiyaga ang binata sa pamamahala sa kanyang negosyo. Kaunti lamang ang pumupunta rito. Nagkautang siya sa pinagkukunan ng materyales hanggang sa mailit ang kanyang gamit dahil hindi na makabayad. Lumapit ang anak sa kanyang ama upang humingi ng tulong, ngunit nabigo ito. Nagalit ang anak at nakalimutan na nito ang paggalang. Subugin mo namang maghanap ng puhunan sa sarili mong pagsisikap. Naghiwalay ng landas ang mag-ama, naglayas ang binata at hindi na nagpaalam. Pagkalipas ng 5 taon, nakaipon ang binata at nakabili ng maliit na machine shop. Isang araw, dumalaw ang kanyang ina sa anak at sinabi nitong ibig ng kanyang ama na makita nito ang kanyang mga apo. Nagalit ang anak at umiyak ang kanyang ina at nasabing, baka hindi na kayo magkita. Isang araw, hindi niya nadatnan ang kanyang asawa at 3 anak. Nalaman niya sa katulong na 2 taon na silang dumadalaw. Galit ang nararamdaman sa dibdib. Ngunit, nagbalik sa kanyang alaala ang masasayang sandali. Nagunita niya ang pagpapalipad ng saranggola. Wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyon. Nasa pusay, tiyaga, at ingat iyan. Hindi siya mapalagay kaya umuwi siya sa kanyang sinilangan. Namatay na ang kanyang ama. Napalitan ng pagsisisi ang hinanakit. Mga kapantas, naunawaan ba ang kwento? Kung gayon, ating i-connect ang ating sarili sa mga kaisipan mula sa akdang inyong napakinggan. Sa mga nakaantabay sa ating Facebook page, ay maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating comment box ng ating Facebook Live sa RTV Tarlac Channel 26. Unang bilang, ano ang kahilingan ng batang lalaki sa kanyang ama? Kung ang inyong sagot ay humiling ang bata sa kanyang ama ng guryon, tama. Sumunod na bilang, ano-ano ang naranasan ng batang lalaki nang siya ay maging 14 anyos? Uulitin ko, ano-ano ang naranasan ng batang lalaki nang siya ay maging 14 anyos? Nang siya ay maging 14 anyos, naranasan ng batang lalaki na nahilig sa damit, nahilig sa sapatos, malaking baon, sumasama sa barkada. Magaling! Kayo ay nakinig sa ating maikling kwento. Sunod na katanungan, sa iyong palagay, makatarungan ba ang ginawang pagdidisiplina sa kanya ng kanyang ama? Kung oo o hindi, ang inyong sagot, ipaliwanag ang dahilan. Uulitin ko, sa iyong palagay, makatarungan ba ang ginawang pagdidisiplina sa kanya ng kanyang ama? Kung oo o hindi ang inyong sagot,
ipaliwanag ang dahilan. Ikomento ang inyong sagot sa ating Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Oo, sapagkat nais lamang ng ama na matutong magtiyaga at magsumikap ang kanyang anak. Oo, dahil gusto niyang matuto ang anak na pahalagahan ang mga bagay na mayroon siya. Mahusay mga kapantas sa pagbibigay ng inyong mga palagay. Ika-4 na bilang, ano ang nais ipabatid ng pahayag na ito mula sa kwento? Ang ikagagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa magulang, kundi nasa mga itinuturo sa mga ito. Uulitin ko, ang ikagagaan ng buhay ng mga anak ay wala sa magulang, kundi nasa mga itinuturo sa mga ito. Ang matyagang pangangaral at pagtuturo ng magulang ay daan tungo sa magandang kinabukasan ng anak. Kaya naman, hayaan nating disiplinahin at pangaralan tayo ng ating mga magulang. Batid ko na marami kayong naisip na sagot. Ika-5 bilang, ano ang mga pinaniniwalaan mong alituntunin na dapat mong gawin bilang isang anak upang ikaw ay magtagumpay sa buhay? Uulitin ko, ano ang mga pinaniniwalaan mong alituntunin na dapat mong gawin bilang isang anak upang ikaw ay magtagumpay sa buhay? I-komento sa ating comment box ang inyong sagot. Maaaring ang inyong mga sagot ay makinig sa payo ng magulang, igalang ang magulang, isangguni ang mga desisyon na gagawin, huwag magre-rebelde sa magulang. Mga kapantas, batid kong na ibahagi ninyo ang inyong pinaniniwalaang alituntunin upang magtagumpay sa buhay. Panghuling bilang, sa inyong palagay, ano-ano ang kalimitang dahilan ng pagre-rebelde ng kabataan sa kanilang magulang? Uulitin ko, sa inyong palagay, ano-ano ang kalimitang dahilan ng pagre-rebelde ng kabataan sa kanilang magulang? Maaaring ang inyong sagot ay paghigpit sa mga anak, hindi pagbibigay ng atensyon, masamang impluwensya ng kaibigan, hindi pagsang-ayon ng magulang sa desisyon ng anak. Ilan lamang iyan sa mga dahilan ng pagre-rebelde ng anak sa magulang. Ngunit tandaan, walang magandang maidudulot ang pagre-rebelde sa buhay ng isang tao katulad ng magulang sa kwento. Hangad ng inyong magulang ang makabubuti sa inyong kinabukasan. Tandaan, ang buhay ay inihalin tulad sa saranggola. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki at kinang ng mga bagay, kundi sa pagkilala sa mga tunay na mahalaga. Mga kapantas, batid kong naunawaan ninyo ang mensahe ng kwento at naiugnay sa inyong mga karanasan bilang isang anak at kabataan. Ngayon ay maghanda kayo para sa inyong maiksing pagsusulit. Malaya kayong tumugon ng inyong sagot sa ating comment box ng ating Facebook Live, RTV Channel 26. Kung handa na kayo, simulan na natin. Narito ang panuto. Tukuyin ang damdaming ipinahihiwatig ng mga pahayag. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Ulitin ko, tukuyin ang damdaming ipinahihiwatig ng mga pahayag. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Una, ano kayong klaseng ama? Bakit ninyo natitiis ang inyong anak? Kasiyahan ba ninyong makitang nahihirapan ako? A. Nagagalit, B. Nalulungkot, C. Nagtatampo, D. Nagpapaalala. Kung ang inyong sagot ay A, tama. Ikalawa, disente ka naman.
malinis ang damit mo. Gusto ka sa mga gamit sa eskwela at gusto ka rin sa pagkain. Hindi dapat sobra sa pangangailangan ng isang kabataang tulad mo. Hindi natututuhan ang pagtitipid. A. Nakikiusap, B. Nagmamalaki, C. Nangangaral, D. Nananakot. Kung ang inyong sagot ay C, magaling! Ikinagagalak po ang inyong aktibong pakikibahagi. Ikatlo, akala ko ba'y bahala na ako sa buhay? Ang anak ay A. Nakikiusap, B. Nagmamalaki, C. Nagrereklamo, D. Nagmamakaawa. Kung ang inyong sagot ay B, tama mga kapantas. Ikaapat, pinahihirapan talaga ako ni tatay. Kaisa-isa pa naman akong anak. Ang turing niya sa akin ay parang ampon. Ang anak ay A. Matampuhin, B. Nanghihikayat, C. Nangangarap, D. Nakikiusap. Kung ang inyong sagot ay B, mahusay. Panghuli, magtiwala ka sa amin anak. Wala kaming gagawin ng iyong ama, kundi makabubuti sa iyong hinaharap. Ang ina ay A. Maawain, B. Magagalitin, C. Malupit, D. Nagmamalaki. Kung ang inyong sagot ay A, tama. Kinagagalak kong aktibo kayong nakibahagi sa ating Facebook Live sa inyong kanya-kanyang tahanan para sa inyong gawain na magsisilbing takdang aralin at ipapasa ninyo sa inyong guro sa Pilipino, baitang 8, ihanda ang inyong panulat at papel. Narito ang panuto. Punan ang diagram ng angkop na tala. Sa akdang inyong binasa ay inihalin tulad ng may akda ang buhay sa isang saranggola. Iugnay ang kaisipang ito sa iyong sarili, sa lipunan, at maging sa mundo gamit ang diagram. Para sa mga tagapakinig sa radyo, ang diagram ay inyong makikita sa ika-51 pahina ng inyong compendium. Naunawaan ba mga kapantas ang aking panuto? Kung gayon, huwag kalilimutang ipasa ito sa inyong guro sa Filipino. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Kung may tanong, mag-iwan lamang ng mensahe sa ating Facebook page, RTV Tarlac Channel 26, at sa aking numero 0968-464-5538 at ilagay lamang ang code na #kapantas, tanong, pangalan, baitang, paaralan, at ito'y aking tutugunan sa abot ng aking makakaya. Laging isa-isip at isa-puso ang aral mula sa kwentong ating tinalakay. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki at kinang ng mga bagay, kundi sa pagkilala sa mga tunay na mahalaga. Kaya naman kahit may pandemya sa panahong ito, palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Maraming salamat kapantas sa pakikibahagi sa ating talakayan. Ang araw na ito ay napuno ng aral at kaalaman. Binibining Virgilin Joy M. Gaston, ang inyong guro sa baitang 8 na nagmula sa Batapada National High School. Hanggang sa muli,